nagbi-blink yung smart key indicator. Yun, hello mga tol. So kung mapapansin nyo, nagbi-blink na yung ating smart key indicator dito sa panel, which is sign yan na palitin na yung battery ng ating smart key. So sa video natin ngayon, magpapalit tayo ng battery. So as per manual, yung smart key indicator, pag nag-blink siya ng 20 seconds after nyong i-on dito sa knob, yun yung indicator na palitin na or mahina na yung battery ng ating smart key. Kaya tara, magpalit tayo ng battery. So, sa pagpapalit ng battery dito sa smart key, kailangan lang natin iangat to dito. Ito yung bubuksan natin. Tutusukan lang natin siya ng flat screw and make sure na sapinan nyo ng basahan para iwas sira or iwas na masugatan yung ating pinaka smart key. Yan, nabuksan na natin yung ating smart key. Ganito yung itsura ng loob niya. Yan, ito yung battery. Iangat lang natin siya gamit ang flat screw. Yan, natanggal na natin. Ito yung model ng battery natin, CR2032. So, Maxell brand yung ating stock battery. Yan, CR2032. So, ito yung ipapalit natin, Maxell din na CR2032. Nasira na rin lalagyan since matagal ko na siyang stock sa bag. Yan, CR2032. Sa pagkakabit ng battery, make sure nyo lang na tama yung positive and negative. So, ayan, makikita nyo meron siyang sign na positive, dapat nasa ilalim. Itong battery, ang positive niya ay ito. Makikita nyo meron siyang plus sign, which is sign or logo ng positive. So pag ikinabit natin siya, dapat pag ganito. Huwag nyong babaligtarin kasi hindi yan gagana. Yan, sa pagkakabit nito, ganyan nyo siya, tsaka nyo siya itulak. Ilalapat nyo lang muna siya, tsaka nyo siya itulak pa ilalim. Yan, nakikabit na natin siya. Lapat na siya. Yan, sisiguraduhin nyo lang mga tol na hindi mababaligtad yung pag-i-install nyo. Positive nasa ilalim. So, babalik na natin to. Pagbabalik naman nito, hindi naman mababaligtad yan dahil meron nito. Ayan yung magsisilbing guide nyo. Yan, ilapat nyo lang ulit siya. Yan, tas pag lumapat na, idiin nyo lang. Yan, make sure nyo lang na maglalak yung bawat sides nya para iwas pasukin na rin ng tubig. Baka abutan kayo ng ulan sa daan. Yan. So na-install na natin yung battery mga tol. Naikabit ko na rin yung aking smart key case or protector. Yan, carbon. So testing muna natin yung answer back. Ayan, gumagana yung answer back. On naman natin yung knob. Tingnan natin kung magbi-blink pa yung smart key indicator sa panel. Yan. And wala. Kita nyo, nawala agad yung smart key indicator after ng animation. Isa pa. Yan. Tayo lang natin mamatay. Tapos on ulit natin. Animation. Then patay, hindi katulad kanina. So yung battery ko is tumagal nga pala to ng 2 years and 4 months. And hindi ko na ino-off tong remote na to since nabili, para hindi arugado yung aking pindutan, since isa lang yung remote na ibinibigay ni Yamaha pag bumili ng R version. So yung tutorial na to is applicable para sa mga naka Aerox, NMAX, and XMAX na keyless. So pare-pareho lang kasi sila ng remote and pare-pareho lang ng model ng battery sa mga yan. So nabili ko nga pala yung battery sa paggawaan ng relo. Meron din yan sa mga 7-Eleven. Makikita nyo yan. Doon kayo makakabili. So yun lang, sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat.
Once again, this is Super Marvin. Peace out.